Magandang umaga ng Sunday sa mga kapitbahay ko dito sa buong Pilipinas. Ang pasyenteng dumating sa emergency department at sinabing napakasakit ng kanyang dibdib na parang iniipit at nanlalamig ang pawis ay kasama sa mga palatandaan ng acute MI kaya't ang immediate medical evaluation ay dapat gawin kaagad. Ito ang ECG at ang cardiac biomarker blood test na kung tawagin ay troponin T or troponin I. Ang ECG na mayroong T-wave results like tall or peak, wide or broad, and symmetrically ay ibig sabihin nangyari ito earliest minutes of injury or within minutes of the blockage. Ang ECG na nakitaan ng ST segment elevation ay nai-interpret na mayroong active muscle injury sa puso. Ang ECG na nakapag-register ng ST depression or T-wave inversion ay palatandaan na mayroong partial artery blockage or subendocardial ischemia. Kung ang ECG ay merong deep or wide Q waves ay talagang meron ng dead or necrotic heart tissue or talagang heart muscle infarction. Ang troponin I ay isang specialized protein na makikita lamang sa puso at kapag na-damage ang puso tulad ng sa acute myocardial infarction ay makakalabas ito at maisasama sa daloy ng dugo at mag-stay ito sa loob ng 7 to 10 days. Ang troponin T naman ay isa ding specialized protein na mostly located sa puso na makakalabas naman ito kapag merong heart injury tulad ng acute heart attack. Ang high level ng troponin T sa blood flow ay nasa 10 to 14 days. Ang troponin I and troponin T ay parehong tataas ang level nito within 2 to 3 hours after heart injury started. Kaya pala tinatanong ng nurse o ng doktor kung kailan nagsimula ang chest pain o ang mga sintomas at kaya din pala tinawag itong gold standard indicators of the heart muscle cell death. Ang ibang test o ang follow-up test ay ang echocardiogram upang makita kung paano gumagalaw ang puso pati ang pagpapump ng blood or heart contractions. Ang chest x-ray ay gagawin upang ma-evaluate ang image ng heart kasama na ang lungs, particularly the size, the shape, and the condition. Ang CT scan or MRI na minsan or karamihan ginagamitan ng contrast medium or dye ay ginagawa upang makita ang detailed cross-sectional pictures ng heart tissues and blood vessels na nakapalibot sa puso. Ang coronary angiogram or cardiac catheterization na kung saan ay merong maliit na tube na ipapasok hanggang makaabot sa heart, ginagamitan din ng dye upang mas lalong makikita ang exact location ng coronary blockages. Ang preparation para sa coronary angiogram or cardiac catheterization ay siguraduhin permado na ang consent form, i-check kung kompleto na ang mga prescribed materials, fasting or NPO for 6 to 8 hours before scheduled time. Clear liquids ay posibleng i-allow ng doktor before ang schedule for the procedure. I-ask ang patient if allergic to any seafoods, medicines, and others. Ibigay ng nurse ang list of medicine maintenance upang alam ng doktor kung ano ang pwede o hindi ipainom before and after the procedure. I-ask ang doktor kung kailangan bang itigil ang blood thinner, drug maintenance ng ilang oras o ilang araw. I-explain ng nurse ang diabetes medications adjustment ahead of time. Ipainom ang approved morning medication with small sips of water. I-ask ang patient na babae kung buntis ito. I-ask ang patient kung merong recent fever, cold or flu at kung meron ay i-report sa doktor. Dahil sa mga diagnostic test na ginawa ay talagang magkakaroon ng medical diagnosis na proper at dito maiintindihan na merong types of myocardial infarction. Type 1, spontaneous MI, the classic heart attack caused by a torn fatty plaque and a blood clot that blocks a heart artery. Type 2, supply-demand mismatch. Heart damage happens because the heart needs more oxygen than it gets, but without a fresh blood clot. This happens during severe anemia, extreme blood pressure changes, or fast heart rhythms. Type 3, sudden cardiac death. The person dies before blood tests can show heart damage markers, but signs point to a fatal heart attack. Type 4, procedure related to stents. Heart attack linked to a percutaneous coronary interventions like angioplasty or stent placements, often from a sudden clot in the stent. Type 5, surgery-related heart attack that happens during or right after a coronary artery bypass graft surgery. Ang ST elevation myocardial infarction at ang non-ST elevation myocardial infarction ay subtypes ng type 1 myocardial infarction. Paano kaya mamanage ang acute myocardial infarction? Abangan nyo po sa susunod na video. Hanggang dito na lamang po, daghang salamat. Signing off, Bonggits!